3, 2, 1. Amen. Ayan po, magandang gabing pong muli sa bawat isa at magandang umaga, magandang tanghali sa bawat ano po, mga kapatiran na nasa ibang lugar po sa America. Mimi G. Ayan, mamaya darating na rin yung si Sis Mary Grace at ang iba pa po, Sis Jacqueline sa Hong Kong. Good evening. At Sis Yumi, ayun, relate ka po sa akin at laging pagod din Sis Yumi. Good evening, good morning. Kagigising lang natin. Ayan, si Mimi Rose, good evening po sa Pilipinas. At thanks God po, you are here. At sa kabila ng kabisihan, Sis Ana. Dito po sa Japan, Sis Annelie. Mga busy ma'am. Sis Rhea, ganun din po sa inyo sa Pilipinas. Si Pastora Jolie, thank you po. Ganun din po Pastora Jolie na busy mami sa kanyang ministry, sa kanyang tahanan, sa kanyang ministry sa spiritual, sa binigay sa kanya ng Panginoon bilang pastora. Ayan po kay Sis Janice. Salamat po, Sis Janice. Nandito ka po. Salamat po sa bawat isa na tunay nga na andun yung pagpapagal para sa Panginoon. Kay Sis Janet po na ating leader dito at Dulos for Christ. Salamat po sa ministering ito sa Panginoon na busy man ng bawat isa. Binibigyan pa rin tayo ng Panginoon opportunity to hear the word of God, to know more, to get know more. Para makilala pa na mag-English. To know more. Amen. Para makilala pa, Tagalog na lang po, para makilala pa natin siya ng lubusan at magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Amen. Pampagising lang po yan. Yes. Salamat po. Pampaganda ng pampalasa ng recipe. Amen. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At andito tayo to know, wag na nga, para po mag-encourage sa bawat isa. Ayan po, umpisa na po natin sa panalangin. Kung nais mo, si Pastora Jolie, kung pwede ka paanyayan sa opening prayer, onigashimasu po. Ito, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po yung nagpupurit, nagpapasalamat. Minsan pa, Panginoong Diyos, sa paggabay mo po at pag-iingat niyo po sa buhay pa ng bawat isa. At muli, yung gabing ito, Panginoong Diyos, kami po ay patuloy na magbubulay ng iyong mga salita. Lord, kung saan, Lord, sa buong maghapon, Lord, kumain ng aming physical na katawan, upang kami patuloy na lumakas, Panginoon Diyos. Ganon din, Lord, masigit naming kahalagaan, Lord, ang aming spiritual sa pamamagitan ng pananalangin, pagpupuri at pagbubulay ng iyong mga salita. Patuloy niyo po kaming samahan, aming Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na lumukob sa buhay po ng bawat isa, Lord God. Pagharian mo po ang aming puso at aming isipan, Lord God, upang ikaw lang ang may sentro, Lord, sa aming pong pagbubulay ngayong pong oras na to. Patuloy mong gamitin, Lord God, ang aming kapatid. Bigyan mo po siya ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Tunay nga, Panginoon Diyos, kasangkapanin mo po siya ayon sa iyong ibig at nais. Kaya salamat po sa buhay pa ng bawat isa na nakasama namin ngayong gabing ito. Pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak, Jesus Christ. Amen and amen. Thank you po. Amen, amen. Maraming salamat po, Pastora Jolie. Ayun po, Pastor Jolie po, ang ating doctor, ating magandang kapatid na Sis Janet. Sige po, Sis Janet. Onigashimasu po. Amen, salamat po. Bakit meron ditong ganito pala po pag kapag ang gamit mo ay iPhone 8 sa Messenger, meron siya nakaharang na muka. Pero anyway, we must go on. Kapag itinaas ko po kasi hindi kayo makikita. Ayan. Excited na po sa message tonight. Amen. Maraming salamat po. Narinig po ako ng malinaw. Kanina kasi mahina daw. Ngayon, okay po. Sige po, maraming salamat. Ayan, tanong ko lang po. Salamat sa prayer. Salamat kay Pastora Jolie. Salamat din natin, Lily, sa
sa pag-umpisa at sa pag-alala ni Sis Maria. Ayan. Mahirap po talaga pag bagong gising. Anyway, tanong ko lang po, sa paggising nyo sa umaga, ilang alarm clock ba? Ilang alarm clock? Ilang time ba ang nakaset para kayo magising? Kasi ako po, halimbawa, every 10 minutes, nag-i-snooze, o kaya may snooze ng 10-15 minutes, ganon. Ilan po ba yan ang alarm ninyo bago kayo gumising? 5 minutes po sa akin, usually. 5 minutes. Ayan, 5 minutes before, dapat babangon ka na, ganon. Yun yung alarm. Halimbawa po, gigising ka ng 6, so dapat 5:55 naka-alarm. Ganon. Nagigising ka na po? Isang beses lang? 6 po. Eksaktong 6. Hindi po, Nagigising. maraming alarm po bago po ako magising. Amen. Kaya po mula po 6 a.m. to 6:30, naka-snooze na po yan every kada 5 minutes po. Kasi unang snooze po, di ko papansinin, pala pangatlo. Pag nakita kong 5 minutes na before, kunyari 5:30, di na po ako tatayo. Kaya maraming snooze po ang ginagawa ko. Alam niyo po ba, sabi na asawa ko, huwag ka mag-set ng maraming alarm, hindi ka naman bumabangon. Siya ang nagigising. Ayun, salamat Sis Rhea. Pero alam niyo po, totoo po yan sa karamihan sa atin. Magse-set tayo ng mga maraming alarm, pero dun tayo sa pinakahuli kung kailan talaga. Alam na natin, dun tayo babangon. Amen. Sino po ang isang lang, kaya nauuna sa alarm? Minsan ako po isa lang. Oh, si Janice, isa lang? Ang bilis. Mabilis po ako magising. Konting kaluskos. Gising na agad ako, tapos hirap na matulog. Uy, ang bata mo pa. Bata mo pa si Janice. Hindi, ever since na po talaga, kahit nung nalaga pa po ako. Mabilis po ako magising sa kaluskos. Tapos, parang malalim yung tulog ko. Pero once na may gumalaw, magigising agad ako. Ganun ako. Sensitive pala, Mahirap. Pero mabilis ako matulog. Ah! Parang masandal ka lang, tulog ka na agad. Ang sarap naman ng ganun. Parang napasandal ka lang. Tulog. Kaso, pagka may kumalos ko sa magising ka na, tapos mahirap lang makatulog. Hindi naman yung Plus minus no? Hindi. Plus minus, hindi natin balance. Plus minus. Hindi natin at least nagising man, makakatulog agad. Yun nga lang, pagising-gising, tulog naman agad. Nakakabawi kaya yun? Baka mangangalumata ako niyan. Di ba pagka natutulog naman na tayo, tapos lahat ng kasama natin sa bahay, tulog naman na. Tuloy-tuloy na naman na din. Tapos pag kami nagising na sa umaga, may konting kaluskos na kahit nasa kabilang kwarto o yung alarm clock sa kabilang kwarto. Parikinig ko na, gising na ako. Ay. Oh my God. Pero at least, balance talaga ang Panginoon, no? Nakakatulog ka naman kaagad. Amen. Ayan, si Brother Paz. Salamat at nag-left. Nakikipaglaban ng kanyang wifi. Amen? Sige po, maraming salamat. Dito uli, naka-join. Out po muna ako. Later po ako balik. Sige po. May nagaling na po sa kabila. Thank you po. Okay, salamat. Sige po, good luck po sa inyong pag-aaral. Meron po silang monitoring ngayon. Amen. Malapit na din silang matapos at malapit na rin tayong matapos. 3 session na lang tayo. Tapos gagraduate na tayo, kasabay na natin sila. Amen. So magiging available na tayo ng Monday. Okay, salamat sa Panginoon. Ano po ba? Salamat sa mga sharing nyo po. At talaga palang pare-pareho tayo. General talaga ang paggising, mahirap gumising sa umaga. At alam natin, ang katawan talaga natin ay subject sa ganyan. Anyway, my next question is, what is woke? Yun po ang topic natin ngayon. Ano ang definition ng woke? Woke. W-O-K-E. Woke. W-O-K-E. Woke. Yes. Woke. Anong definition? Woke? Yes. Ano ba ang woke? Gising, di ba?
Yes. Nagising. Nagising. Aray ko. Ayan. Ako mag-alarm 10 minutes before, minsan 30 minutes before. 30 minutes. Ayan. Ang topic po natin for tonight is woke. Ayan. So, sabi ni Sis Maria ay woke daw ay nagising. So, ibig sabihin, past tense ito, no? Past tense ng? Past tense ng tulog. Ay, Joke. past tense ng ano? Kung woke ang past tense, anong present tense? Oh, naka-mute ka, Ate Lily. Nabasa ko lang yung bibig mo. I just read your lips. Ano po yon? Past tense ng? Past tense ang woke. Ang present tense ay, tama yung sagot mo, Ate Lily. Kaya lang naka-mute ka. Yon, wake. Galing. Wake. Kapanag. Apo. Pero, hindi yung paggising ng katawan ang pag-uusapan natin ngayon. Yes. Ang Amen. pag-uusapan natin ngayon ay ang woke ng ibig sabihin po ay actually kinuha ko lang to sa TikTok kasi gusto ko malaki. Ayoko ng maliit na sulat. So ipo-forward ko po ito sa Dulos for Christ. So sabi niya po dito, woke, to be aware of and actively attentive to important societal facts and issues, especially issues of racial and social justice. Ayan po, medyo dumugo ang ilong ko. Ayan po, woke, hindi po ito yung pagkagising na, I just woke up. Hindi po yun. Kung hindi, ito po yung mga millennial words na po, mga bagong pananalita ng mga ngayon, kabataan. So, ang ibig sabihin daw po ng woke, I woke up from reality. Yung ganon. So, I woke. Ibig sabihin po, aware na daw po tayo and actively attentive sa mga mahalagang facts societal, about society po issue. Especially issues of racial and social justice. Actually, how many weeks ago na dapat na i-share ko. Kaya lang, lagi pong nababago, laging napapaltan. Kaya lang ngayon, ito pala ang kapanahunan para maibahagi ito. About woke. Sapagkat ang issue na to ay buong mundo po. Maging ang mga presidente ng ibang bansa, they are aware and acting about this. Ayan po, bago po tayo mag-umpisa, panalangin lang po ako saglit. Ama namin nasa langit, gabayan niyo po ako, Panginoon, Banal na Espiritu, ikaw po ang magsalita through me, O Lord. Lahat po, Panginoon, ng aking nabasa, narinig, na ipinilagay mo sa aking puso't isipan, pinabasa mo sa akin, pinarinig mo sa akin, Panginoon, while I'm searching, O God, studying about this, O Lord, nawa po kayo, Banal na Espiritu, ang magpaalala sa akin at kayo po ang mangusap sa pamamagitan nito. Maraming salamat po sa understanding, Panginoon, na ibibigay mo sa akin at sa mga makikinig later on online, O Lord. The same power, the same blessing that you're going to give it to them as you are going to give it to us. Maraming salamat po. Bless us tonight, O God. Hindi lamang po itong Dulos for Christ ngayon. Sa iba-iba pa pong lugar, may nagaganap pa pong mga Bible studies, O Lord. Sa monitoring nila, Mimi Gina, Panginoon. Sa kila Sis Rena, Panginoon, O God. Sa study nila. Sa iba pa pong mga lugar, life groups, O God, na nagaganap ngayon. Iba-ibang lugar man po kami, Panginoon, subalit iisa ang aming layunin, and I know you're omnipresent, you're everywhere, O Lord, kaya ang tulong na ibibigay mo sa amin ay pare-pareho sa tulong na ibibigay mo sa kanila. The same power, the same guidance and protection, O Lord. Maraming salamat po. May your name be praised and lifted up. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So marami po akong since it's about society po issues,
nakatingin po ako ng iba't ibang bansa, and I believe talaga po palang na we're really living in Sodom and Gomorrah's eras. Ano po, na talagang makikita na natin everything is becoming normal. Everything is acceptable. At ipinakikipaglaban pa. Nakikita po natin ngayon sa Amerika, talagang mga LGBT, di ba? Talagang namamayag pag lumalaban pa. At ngayon nakikita na natin same-sex are allowed to marry. Mary Jane, si marijuana, legal na po sa ibang bansa. Ano po? Kasi masyado na po ang mga tao ngayon na woke na daw sila. They are woke, they are awakened sa reality, sa social and economic reality, racial and social justice. At ang tawag po sa kanila, nakakalungkot kasi they are calling themselves Christians. Ang tawag po nila sa kanila, mga sarili, ay progressive Christians. Pero po na kapag nag-search po kayo, kahit sa TikTok, saan man, sa YouTube, any social media na pwede kayo makapag-research, meron na pong mga churches ng woke churches. And people are tinatangkilik nila ito. Bakit po? Because people are now tired up. Pagod na sila sa magagandang paraan. Sa pagbabasa, salita lang. Di po ba tayo po ang panlaban natin salita? Salita ng Diyos. Sila, action. And it hurts talaga na mapanood na ginagawa na nila. Kung tayo nanonood ng mga Christian films, Christian movies na si Jesus nagbe-preach, ngayon, doon sa napanood ko, Jesus din nagpo-portray na Jesus Kristo. Pero ano sabi? Kapag sinampal ka sa kabila, sa atin nagbibiroan pa tayo, ibigay mo yung mo, kaya yung mga gano'n nagbibiro tayo, pero sa kanila hindi. They are changing into reality, seeking for justice. At may isang pastor ako narinig na napanood, anong sabi niya? I blame you Christians. Because of your cowardness, they are becoming like that. Because they are looking for justice, naghahanap sila ng hustisya. Tayo mga Kristiyano, puro lang tayo salita. We don't do action. Di ba? Pag pinasampal ka nga sa kaliwa, ibibigay mo pa yung kanan Di ba? Pero sila, no. Talagang kung kailangan ipaglaban, ipaglalaban nila. And it's sad because society, tinatangkilik nila because that's what they want to hear and that's what they want to happen. They want justice. Nawawala na po yung grace, nawawala na yung Sa totoo lang, sa nangyayari ngayon kay Duterte, kay Marcos, hindi po natin alam, baka naman nagiging woke Christian na rin tayo. Lalo na po nung naging presidente si Duterte. Marami din po mga Kristiyano sumasang-ayon. Buti nga, ang daming patayin na nga yung mga yan. Kasi mga, di ba? Hindi po natin napapansin na, wow, meron na pala akong I'm becoming a woke Christian, progressive Christian, because I'm seeking and looking for progress. Hindi lang puro salita, hindi lang puro dakdak, may action. Kailangan, gusto nila may nangyayari. And that is progressive Christian na tinatawag ngayon. Their church are called woke Christians. And they are using also the Bible, but they are applying it with force, with action talaga na iba. Sa atin, faith without action is dead. Pero yung action natin, iba. We rely more on God. Yun yung action natin, hindi yung sariling kapamaraanan. But let's check. Baka naman hindi natin nalalaman, woke Christian na pala tayo. Hindi natin nalalaman, tayo pala ay sumasang-ayon na sa kanilang mga prinsipyo na hindi natin nalalaman. So tingnan lang po natin what are you eating? Is food stresses you out? Ayan. Sa dami ng mga, sikat na sikat ngayon ang clove. Sikat na sikat ngayon ang mga, yung rosemary. Sikat na sikat ang lemon. Di po ba?
Grabe, pag tumingin ka sa mga puro health foods, hindi mo na alam. Sabi ko nga, iinumin ko to. Araw-araw daw, every morning, maganda to. Sabi nung isa, maganda din to. Pero, pagsasabay-sabayin ko ba to? O, sabi, one cup a day nito. Sabi nito, 1 cup a day. Paano na? Ano na ang iinumin ko? Ano nang kakainin ko? Anong oras ko na sila ko na sila iinumin at kakainin? Kasi lahat mabubuti para sa katawan. Pero, nakaka-stress po. Di ba parang, sana naman po hindi tayo nai-stress, no? Kasi baka mamaya apektado na talaga tayo ng mga social media, po. Sa dami ng napakagagandang mga ideas. That is the reality. Po, yan yung reality, pero sa totoo lang, hindi ko alam kung reality o fact pa rin yan, hindi po ba? Kasi, wala naman talaga nakakaalam. Kasi sa iba, tama, sa iba, effective, sa iba, hindi. So, I don't know if it's really a fact or the reality that's happening. O, ang katotohanan na nangyayari ay maraming bagay na ino-offer sa atin ang mundo, effective sa iba, hindi effective sa atin. Sometimes. Hindi po ba? So, tayo mga Kristiyano, para bang namulat. Sasabihin nila, namulat sa katotohanan. Hindi nagising. Kung hindi namulat sa katotohanan. But the point is, anong katotohanan ba tayo? Saang katotohanan tayo namulat? Saang katotohanan tayo namulat? Samantalang, sabi po sa Genesis chapter 1 verse 1, ano ang sabi doon? Balik po tayo sa pinakaumpisa. Sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, ibig sabihin po, tayo ay naniniwala sa natural. Hindi po tayo naniniwala sa kung saan-saan paman. It reveals the supernatural worldview. Hindi po ito katulad ng mga tao na naghahanap pa ng mga bagay ng eksplanasyon para lang tayo ay maniwala. But the Bible told us from the very beginning, walang explanation. In the beginning, God created the heavens and the earth. It means, mula pa lang sa umpisa, God exists. No explanation needed. That's faith. Tayo po mga Kristiyano, by faith tayo nabubuhay. Amen? Hindi na natin kailangan pa na, saan nagmula si God? Ano yung beginning? Before the beginning, what is? Wala na. By faith, naniwala na po agad tayo na in the beginning. Ibig sabihin, mula pa sa umpisa, before anything else, in the beginning, from void to nothing talaga po God. So God exists. Walang nagtatanong sinong gumawa kay God. Wala na tayong mga ganon, di po ba? Sa mga hindi pala philanthropist, pilosopo, po? Talaga ang dami nilang mga tanong. Pero tayo po by faith, from Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. No explanation needed. We believed it at inumpisa natin basahin, dire-diretso na yan. Hindi po tayo naniniwala sa mga pinapakilala ng mundo sa atin na kailangan merong mga kadahilanan. Ewan ko lang po kung naniniwala kayo ng kalululuhan nyo, monkey. Ewan ko lang. Baka siguro kaya pala ganito ilong ko. Ay, hindi naman siguro, di po ba? Ouch. Aray ko. Di po ba? So, tayo po ay naniniwala, umpisa pa lamang po, So, ang mga progressive Christian, it has to have a foundation. Kailangan paniniwalaan nilang isang bagay kapag ito ay may sapat na rason. May tamang reason bago nila ito paniniwalaan. Sabi po dito, ano daw po ba ang ano ang tingin ng mga Christian, ng mga progressive Christian sa Bible? They sees the Bible as a merely human book. It's a book. Para sa atin, it's the book. Amen po? Okay? Para sa atin, ang Bible talaga, yes, tao ang gumawa nito. But inspired by the Holy Spirit. Yes, it's a human book, made by a human, but inspired by the Holy Spirit. So sa kanila, para pong guide, parang guidebook. Guidebook po nila
sa pamumuhay, ng tamang pamumuhay lang. So, ito yung gabay nila. Dito lang sila kumukuha, tapos ina-apply nila in their own way. And that is their own understanding. Ano po ang sabi dito sa 2 Timothy? 2 Timothy chapter 2, verse 16. Tingnan po natin. 2 Timothy chapter 2, verse 16. Ay, tama po ba? 2 Timothy chapter 2, verse 16. Sabi po dito, but avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness. Ito po, masakit man tanggapin, pero ito ang nakikita natin ngayon. Ito ang katotohanan. Lalong-lalo na po sa mga marrying their own sex. Alam niyo po, the same sex. Sabi po nila kasi, alam niyo po kanina lang napanood ko si President Putin. Hindi ko po alam kung tama yung translation because he was speaking in Russian and it was translated. So, according po sa napanood ko sa YouTube, pwede niyo pong hanapin, woke Putin, President Putin, nakalagay po doon, he spoke about woke. At sinabi niya, itong mga social na to, society na to, they are fighting against us about race, about ang ating yung liberalismo, di po ba? So, ibig sabihin, sabi niya, payag siya. Basta tayo, sabi niya, basta tayo, we don't agree to them, may kalayaan tayo. Malaya tayong pumili. So, para sa kanya, he agrees the same sex. It's your choice. So, that is totally disrespecting God's word. Totally po. Kasi po, at saka katulad na lang sa ating mga babae, di po ba? We are created very special. Si God create tayo as a special. Di po ba? Hindi tayo katulad ng mga hayop na it just pop up. Tayo ay talagang pinatulog niya pa si Adan at kinuha niya tayo sa ribs po, di ba? Sa tadyang. And we are formed, di po ba? With a special purpose. Tapos yung iba, basta na lang, gusto na lang nila maging babae. By the help of technology and modern technology natin ngayon. So they are playing God. And they are going against the will of God. Kahit na malinaw na malinaw. And they are saying now that they are now questioning kay Putin ko pa rin po ba narinig yun, na they are questioning now na totoo pa ba yung nakasulat dyan sa Biblia? Wow. They are trying to alter now the word of God because of our freedom, their freedom. Because they are claiming the freedom. Pero ano po ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 16? But avoid irreverent babbles. Yung mga salita na hindi naman talaga mahalaga, lalo na wala namang kaugnayan sa salita ng Diyos. Or inuugnay nila at ginugulo nila. Parang si Taning, if you are the Son of God. O, di ba? Alam naman natin na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Pero, ang tanong niya, if you are the Son of God, if you're really the Son of God, ganun po siya talaga manukso. So, ganun din po ang nangyayari ngayon. And it's grabe, worldwide. Wala nang takot ang mga tao, kahit sino pa man. Talagang nagrarally pa sila. Ipinakikipaglaban nila ang human rights nila. If God made you a man, you are a man indeed. If God made you a woman, you are a woman indeed. So, hindi po yan kayang baguhin pa ng siyensya. You respect science, but you disrespect divine. Diba? So, it's ungodliness, mga kapatid. Kaya po yung progressive Christianity, hindi ko po alam kung meron na kayong napapansin sa paligid ninyo na sinasabi nila they're claiming to be a Christian, but their belief and their work ay kakaiba. Kaya pala, nasasabi natin na, Kristiyano ba yan? Tayo mismo po. Pero iba ang sinasabuhay at iba rin ang sinasabi. Our spiritual center is out of whack. Parang magulo. Di po ba? Ano ba yan? Spiritual ba yan? O
science ba yung sinasabi mo? O economic ba yan? O ano pa ba yan? Saan ba basyada ang iyong pananampalataya? Saan ba nakabase? Anong foundation ng faith mo? Ng pagiging Kristiyano mo? I just want to go to heaven. That's it. That's why I became a Christian. But I'm idealistic. I'm a progressive. I'm pro to progress. Kaya, ang dami po ngayong mga lumalabas na mga bagong renewed, revive. Ayan po, 'di ba? Ang dami yung mga lalagyan lang nila yan prefix ng sa Christianity. And then you can call yourself a Christian already. Pursuing what you believe. 'Di po ba? Kahit na alam natin na parang ito naman yung tama kasi ito yung mundo, yun yung reality. Mamuhay ka sa realidad. Ganon tayo ngayon. Di po ba? That's reality. Di po ba? So, tingnan natin kung sila ba ang mga taong gumagawa niyan responsible pa ba sila sa kanilang ginagawa? Are these people responsible for their action? Di ba sabi sa atin dito sa Biblia? Sabi po sa atin sa Romans chapter 1 verse 18, we need to repent. Pero parang hindi Hindi repentance ang nangyayari, revenge. Di po ba? Revenge, hindi repentance ang nangyayari ngayon. Kailangan, ipursu mo kung ano yung tama. Lalong-lalo na po ngayon, ang dami ngayong nating napapanood na racist sa kulay black. Di po ba? Kapag sila ay black, nako po, dun sa isa pong nabasa ko, hindi ko nga lang natandaan yung pangalan niya, ano po siya, na-promote siya na tumaas yung posisyon niya sa school. But because of being black, kapag may pinapatupad siya, ang sinasabi kaagad, you're racist. Hindi naman yun sa pagiging black or white. It's the fact na may pinapatupad siyang batas na hindi sinusunod ng mga whites, dahil ba sa pagiging black niya, racist siya. So, she was fired sa trabaho niya. At ang reason po, she's being racist. So, hindi repentance ang nangyayari o hindi, yung bang sa kanila katuparan, isa sa katuparan, progreso. Hindi pwedeng puro daldal, hindi pwedeng puro kapatawaran. Kailangan may aksyon. Nakakalungkot man pong isipin, pero ito ay totoong nangyayari, and mas nakakalungkot kasi may mga Kristiyanong ganun ang kanilang mga paniniwala. Na kahit pa sinasabi at nababasa na natin sa Biblia na we should repent, we should forgive, nawawala na po yung essence nito sa ibang Kristiyano. At para po maging totoo ito, gumagawa sila ng sarili nilang church. And sad to say, my friend, my co-teacher, sabi niya sa akin, sa Brazil daw po, meron ng church. Ang leader po nila, isa siyang, ano nga ba yun? Nagtatrabaho sa gabi. Ano yun? Mababa ang lipad? Ano naman tawag sa atin? Nakalimutan ko. Anong tawag dyan sa atin? Yung mga, Alapating mababa ang lipad? Opo, anong tawag niyan sa atin? Ano man tawag dyan? Pigeon? Pigeon? Ano rin? Magdalena. Kaya mga Magdalena, opo, yung mga Magdalena. Oh, Sa Ate Maria talaga, pigeon daw. Nagkumend Ayan. Akala ko nga, Dove. Sasabihin nila. Daba. Oo nga naman. Kalapati, mababa ang lipad. Pigeon. Mababa ang lipad. Ayun. Imagine nyo po yun. Ang church na tinayo niya ay para sa mga katulad niya. Ang ganda po sana kung maganda at tamang intensyon niya, di ba? Na may karapatan tayo magbagong buhay. Yung ganon. Ang kaso, mali. Yung church niya, welcome lahat. At pwede kang mag-continue magtrabaho ng ganyan. Nalulung ko, sabi niya, ano ba to? Grabe. Ano po siya na natiwalag sa church. Kasi hindi po niya, kumbaga, hindi niya magawang magbagong buhay. So, ang nangyari, syempre, meron siyang kasama, nakasama, may mga nakasama. Nagtayo po sila.
nakakalungkot ano po, just to, para lang yung kagustuhan nila. Pwede ba yun? Naglilingkod ka sa Panginoon na pwede naman yung ko. Basta maglilingkod ako sa Panginoon and then papatuloy ko pa rin yung gawain ko. Eh di parang walang true encounter with Jesus. Parang ang gusto mo lang makarating ka sa langit and then patuloy ka pa rin sa ginagawa mo. Di po, walang nangyayaring repentance. Ano po? Justification ang nangyayari. Gina-justify yung kanilang mga ginagawa. At least, nag-church sila, di ba? And then they're doing good works. Sana nga po, maganda yung, meron po kami nakilalang pastora din dito na he was working back then. And then when she became a Christian, talaga pong, tinuwid niya ang kanyang buhay. Before, she's just participating. Tapos nung na-ordain na talaga siyang pastora, talagang tinalikuran niya. Yun po ang magandang pangyayari, di po ba? At Pilipina po siya, no? Talagang nagpapatuloy at nakikita ko, maging sa Facebook nakikita ko na talagang yung progress ng kanilang church. At dumadami sila talaga. Bakit po? They are accepting kasi nakikita ng mga tao, siya nga, kaya niya magbago. Tayo pa kaya. Yun ang maganda, di po ba? By faith, talaga nagtiwala sila na kaya ng Panginoon na sila ay baguhin. At nagkaroon na sila ng accountability sa kanilang action. Ano po? Sa kanilang mga pagkilos at pag-uugali. Gawa 17:30, basahin po natin. Acts chapter 17 verse 30. Ano po ang sinasaad at nilalaman nito? Ayan. Tutuwa naman ako sa boses ni Sis Janice. Buhay na buhay. Ayan. Gising na gising. Sabi po dito sa Acts chapter 17 verse 30, 17:30, the times of ignorance God overlooked. Ayan, ino-overlook daw ni God yung mga panahon na ignorante pa tayo nung ginagawa natin yan. But now, He commands all people everywhere to repent. Kaya nga po tayo nandito. Tayo po ang naatasan ng Diyos na magpahayag at ang lahat ng tao ay makapagsisi. Repent and be baptized, for the kingdom of heaven is near. Amen po. At nakikita na natin kaliwat kanan talaga ang katibayan ba yun? Na tayo po ay talagang we're really living in the last age. End of age na talaga. Nakakawindang na ang mga nakikita at napapanood natin. And the last po na nabasa ko nung nakaraan, nanood na, ewan ko po, hindi ako mahilig din manood ng news, hindi ako mahilig maganyan, no? Pero, since Wednesday noon, intercession namin, at sabi ko, kumusta kaya ang buong mundo, no? So, nag-search ako ng Christian news update. Naku po, may dalawa na po ang naaakusahan sa UK. At ang kanilang kaso, thought crime. Nakakita na po ba kayo ng thought crime? Only in UK. Thought crime. Bakit po? Kasi Kristiyano siya. Nagkaroon siya ng panaginip. Lagi niyang napapanaginipan. He is the one who's aborting babies na parang wala siyang takot. Basta ginagawa lang niya. So siya ang natatakot sa panaginip niya kasi Kristiyano ko, ba't ko gagawin yun? And parang wala man lang, talagang nag-abort lang siya ng ganon. And then he finally realized that God is talking to him. And he decided to intercede. Pumunta po siya doon sa klinika na yun ng mga nag-a-abort. 50 meters away, nandun siya. Nagpipray siya palagi, araw-araw. Alam niyo po, one day, question siya ng pulis. Sabi ng pulis sa kanya, what are you doing? Sabi niya, I'm praying. And what is about? Daw yung nilalaman ng prayer mo? I'm interceding para sa mga nagpapa-abort, para wag na nilang ipa-abort. Alam niyo po, he was arrested kasi may batas pala sila na influence of decision. Kapag ikaw pala nakaka-impluwensya ka ng desisyon ng tao,
pwede ka palang mahusgahan, ay makasuhan. So, nagkaroon siya ng krimen. Thought crime. Ito po ay nasa sila ay, dalawa na po, may babae din ganun din. Nagpipray din siya. So, nagsabi sa kanila, pwede ka mag-pray dapat 150 meters away ba? Yung hindi siya makaka-apekto doon. Grabe na po ang nangyayari. Imagine niyo po yan. Thought crime. May pangalan bang palang ganun? May krimen na palang may ganyan na palang krimen ngayon sa mga panahon natin. At kung nangyari na yan sa sa UK, alam mo naman ang Pilipinas, hindi ko sinasabing palagaya, pero di po ba, it happens to one country, it's possible na pwedeng mangyari din sa ibang country. Kaya po mga kapatid, kasabi nga nung pastor na napanood ko, hinahanap ko yung pangalan niya, hindi ko nakita kasi kung ano lang yung alias pa yun, ID name na nakalagay, so hindi ko po alam. Sabi niya, talagang biniblame niya tayo. It's because of you, Christians. That's why they're becoming like that. Because of your cowardness. Wala daw po tayong lakas ng loob na magsalita. Magpatupad. Naalala ko nga nun si Manny Pacquiao, di ba? Talagang tahasan niyang sinabi against siya. Di ba? Sa mga third sex na yan. So, sana po since malapit na, habang meron pa tayong mga chance, meron pa tayong social media, meron pa tayong malayo pa tayong gumamit ng Biblia, at unti-unti na po talagang nababago ang lahat. Kaya habang may chance pa po tayo, let's do our part, let's share the Word of God. And ang Biblia po talaga napakahalaga. Basahin na po natin ang basahin, hindi man natin memorize yung verse kung nasaan man yan. At least, the time na kailangan natin, meron tayong mabubunot. May mahuhugot tayo. Pag dumating ang panahon na wala na tayong Biblia, bawal na, meron po tayong mga mahuhugot na pwede tayong mag-pray according to that word, to that verse na nabasa natin. Amen po. Ayan. So, yung mga progressive Christians daw po, ang tingin nila kay Jesus is a great moral teacher. Moral teacher lang, nagtuturo lang ng tamang pag-uugali. Hindi nila ito nakikita na salvation ang ino-offer. E di para saan na lang po pala He died on the cross for the forgiveness of our sins. He was buried. Bakit po siya na ibinilibing, namatay? Para pumunta siya sa sa lugar ni Taning para kunin ang susi ng buhay, di po ba? At umakyat siya sa langit. And he's seated there. Para saan na lang po yung meaning ng good news na yan? Kung si Jesus ay basta lang siya, moral teacher at maganda ang example niya nung siya ay nabubuhay pa. Wow. Nakita niyo po ang ngayon, kung paano nagiging pervert ang generation natin ngayon. Ang nakakalungkot po talaga, they're calling themselves Christians at marami talaga ang tumatangkilik kasi nga people love actions, people love result. Ayaw nila ng matagal na hintayan. Magpa-fasting ka na napakatagal, saan ang resulta? Di po ba? Parang we always wanted, parang lagi na lang natetest yung faith natin. Di po ba? Samantalang sila, they want result. Agad-agad. Gusto nila agad ganun. Di po ba? Sana po, makita natin, ma-realize natin, ma-analyze natin yung ating mga sarili. Baka naman, nadadala na tayo ng mga napapanood, naririnig natin, and gradually we're becoming woke Christian. Hindi man tayo miyembro sa kanila, pero we are doing what they're doing. So, ingat po tayo, always repent, always look at ourselves. Baka naman, tingin tayo ng tingin, kinig ng kinig, yung pala yung puso natin unti-unti na ring nahihila, nahihikayat. Ayan po. Are you really a woke Christian? O are you really a Christian? Tanong po, are you bored? Naboboard ka na po ba sa salita ng Diyos? Pakikinig every Sunday, every morning, every night. Isang sign po yan kapag ka na.
Baka naman bored ka na, ibig sabihin you're already into a woke Christian. O kaya naman, wala ka lang magawa ng Sunday, kaya pupunta ka lang doon. O kaya naman, sawa ka na, for a change, hindi mo na ako attend ngayon. Attend muna ako sa invitation ng kaibigan ko. Meron daw football doon, meron daw soccer, meron daw doon. Tapos sabihin mo na lang, evangelize ko. 'Di ba? Kung tama yung position ng puso mo. Hindi ako attend ng church, pupunta ako sa gathering ng mga kaibigan ko. Para chance ko to. Ngayon lang kami magmi-meet. I can evangelize, I can share the words. Okay po 'yun. You're not a woke Christian. But if you're bored Christian, for a change, 'di ba? Attend ako ng birthday party. 'Di ba? Alam tayo lang naman nakakaalam talaga kung ano ang motibo ng ating mga puso. Ay ngayong gabi, ay ano lang naman 'yan. Ano daw ang topic nakalagay doon? Ay, alam ko na 'yan eh. 'Di ba? Wala na yung excitement. Baka naman na tayo. Nabibilang na tayo ng hindi natin nalalaman. O kaya naman, ano pa ang isang sign that we are being woke? Tayo daw po ay naniniwala na ito ay kasalanan ng isang tao. Ay kasi kasalanan niya ni Marcos. Ay kasi kasalanan niya ni Duterte. Ay hindi kasalanan niya ng leader ko. Kasalanan niya ng we are starting to criticize and blame shifting. Di po ba? Parang bumabalik na si Taning yung unang kasalanan. Bakit po? Kasi po, nagiging intellectual na tayo. Marami na tayong nalalaman, marami tayong napapanood, maraming nababasa. We're being nagiging, mamaya maging AI na tayo, nagiging matatalino na tayo. Di po ba? Because we are being well fed sa internet. Magbasa ka lang talaga. Si Siri, sabihin mo lang lahat, i-feed ka niya, ang dami mong pwedeng mabasa. Di po ba? Ang dami talaga. Kung saan-saan at kung ano-ano, hanggang sa yung tunay na katotohanan na alam natin, ay magiging isang fact na lang. At magda-doubt na tayo. Di po ba? Nakalimutan na natin na ang tunay ng may kasalanan yan ay si Taning. Ang tunay na kadahilanan yan ay si Taning. They are just a slave to sin. Katulad din natin, once we were, and now, thanks God, we're free, pero wag natin po silang husgahan. Ay, ito, mali yan ni Makikita nyo po ngayon, basta may nag-post, ay, grabe, ang daming comment. Basta may grabe po, ibang-iba na ang mga tao ngayon. They're very much free to express. Kasi nga it's our human rights. Masyado na pong natalamak na ang paggamit ng human rights. Nakakalimutan na natin ang ating posisyon bilang Kristiyano. We are being moved by the intellectual na kapanahunan natin ngayon. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayo pong ma-distract. At huwag din po natin itong gamitan pa ng ating maraming energy. Let's refocus and use our energy sa panalangin na lang. Sigurado po, kung si David ika-24th day, 21 days nag-fasting siya, ika-24th day dumating, nakuha niya yung sagot, maaring tayo. Di po ba? Depende sa natin, sa sa panalangin po natin. Ayan, magandang gabi po sa mga nanonood sa live. Ayan po. So, ano pa ang mga view nila? Kasi iniisa-isa po natin, ano po yung point of view ng mga progressive Christian para hindi po natin sila suportahan o kontrahin o kaya naman i-check din natin ating sarili. Baka naman sa kababasa kapapanood natin, nagbibigay na tayo ng mga opinion and we're becoming like one. Di po? Ano po ang tingin nila pa sa Human beings are inherently good. Sabi po dito, sabi niya sa scripture,
all human beings are sinner. Bakit sinasabi nila all human beings are good? Tayo po ay ginawang mabuti ng Panginoon, nilikha ng Diyos na mabuti. But after Eve and Adam fall, ay tayo po ay pinanganak na makasalanan na. So wala pong mabuti. No one. Kailangan natin si Jesucristo. Ano po ang sabi dito? Sa Romans 3:23, lahat po tayo, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Di po ba? So, ang kailangan natin para wag tayo mamatay, kailangan natin si Jesus, kailangan natin ng forgiveness. At hindi po tayo talaga, walang kahit sino mang mabuti. No one. We all fall short and we are all sinners. So, hindi po totoo yan. We are once good. Nung tayo po ay, nung si Eva at Adan ay create ni God, they were all goods. Even walang leon na nang kumakain ng tao, ng laman. Wala po. Lahat, they were all friendly. Hanggang sa nagkasala si Eva at Adan. Maging ang rosas walang tinik. Di po ba? So, everything was changed nung pumasok ang kasalanan. Kaya po, tayo pinanganak na may kasalanan. Huwag niyo pong sasabihin na mabait tayo, wala akong kasalanan, wala akong inaagrabyadong tao, because we are born with inherit sins. Ano po, alam po natin yan. Kaya, maaring flesh, we are alive, but our spirit are dead. Kaya nga po, kailangan natin ng acceptance prayer, and after we accept Jesus as our Lord and Savior, at once, blink of an eye, snap of a finger, we are saved. Because of the belief na ginawa natin. Naniwala tayo sa good news, sa ginawa ni Jesucristo, bayad ang ating kasalanan because of Jesus Christ, erased, burado po, ano? So, lahat tayo entitled to go to heaven. Pero po, sa kanila, hindi nila kailangan yan kasi nga lahat daw ng tao mabuti. Di ba? So, let's accept, believe, at panatilihin po natin yan, yung paniniwala na yan, hanggang sa kanyang pagbabalik. Let's be wise virgins. Don't be a foolish virgin na nagpunta doon, kalahati lang, ang oil na dala. Walang reserve. Hindi mo alam kung anong oras lalabas ang bride and groom, di ba? Bakit ba't hindi ka nagdala ng reserve? So, ganun din po sa ating mga Kristiyano. Oil represents the Holy Spirit or the Word of God. So, kailangan po lagi tayo na nagpapapuspos, nagpapapuno upang hindi tayo maligaw. Amen po. Ayan. Ano pa po? What are their point of view about salvation? It receives salvation through human self-improvement and the improvement of society. Samantalang po ang nakasulat doon? Tayo daw po, ang salvation natin comes through trusting in Christ, only in Christ, for the forgiveness of our sins. Wala nang iba. Ito yung mga ano bang tawag sa kanila? Yung naniniwala they are saved dahil sa kanilang mabuting gawa. Kaya ingatan po natin, no one is saved. Sabi nga po sa Ephesians 2, di po ba? We are 8 and 9, we are saved by grace, not by works, but by faith. Di po ba? Kaya totally contrary. Kaya lang bakit kaya may mga taong gano'n, gusto yung, pinipili nila yung gusto nila, yung kaya nilang gawin. Na kung tutuusin, andyan na, nakahanda na eh. It was paid, given, made by God already. All we have to do is accept, believe. Di po ba? Nag-iimbento pa ng kung ano-ano. Yun nga lang ibinibigay na sa atin, di pa natin magawa at mapaniwalaan. Mag-iimbento pa tayo ng bago. Di lalo tayong mahihirapan yan. Di po ba? Receive and accept as is. Ano pa po ang sabi niya? It sees the church as an association
for human self-improvement. Naalala ko po nung may nagsabi sa akin, ang church daw, ang Kristyanismo, ay para lang daw yan sa mahihirap na walang mapanghahawakan. At dinadaya lang daw ang mga aktivista. Dinadaya lang ang kanilang pag-iisip na be-brainwash kasi nga mahihirap, walang kakapitan. Sabi ko, wow, napaka ng pag-iisip, ang talas ng pag-iisip, di po ba? Sabi pa niya sa akin, bigyan mo yan ng kabubuhay. At yan, tunay na maayos ang buhay niya. Hindi yung manalangin ka lang na manalangin maayos ng buhay mo. Wow, ibang pananaw ng, di po ba? Sa bagay, sabi rin naman sa Biblia, wag mong pakainin ng tamad, di ba? Wag mong bigyan. Pero ibang kaso naman yun. May chance pero tamad. Ibang usapan naman po yun. Di po ba? So, are you feeling lost right now? Do you feel lost? Hindi mo na ba alam kung ano ba talaga na ang nangyayari dito sa mundo? Hindi mo na halos alam ano ba talaga ang totoo na? Amen? Let's go back to the Word of God. Kaya po, napakahalaga na tayo ay manalangin o bumalik sa salita ng Diyos. Dahil ito lang po ang hindi hindi mababago. At kahit sino buong mundo, pag binasa mo ng Word of God, talagang hindi nila, ano bang tawag yung revoke? No? Walang makakatutol dyan kasi Bible yan. At yan ang nag-iisang katotohanan. And that truth will set us free. Kaya po, wag nating gawing, yung basehan ang mga napapanood, nakikita, naririnig, because yung new era na sinasabi nila, and it's really happening po, new generation, yung mga sinasabi nilang one government, one money, mga prophecy na sinasabi nila, it will come to pass, it will happen, mga kapatid. Pero wag nating madaliin at wag na nating tulungan pa. Wag na tayong maging accessory sa pagpapatupad nito. Let's be awakened. The real awake or woke na dapat nating gawin, katulad po ng pagbabago kay Pablo, Apostol Pablo. And he was blinded when he woke. Di po ba? Na-blind muna siya. At saka lang niya, kung kailan pa siya na-blind, dun lang siya nagising. Dun siya natauhan. Di po ba? Wag na nating hintayin yon. We don't need to be blind. Kailangan po nating wide open na tayo ay magbasa. Talagang tingnan natin yung mga nakikita nating sitwasyon. We have to be woke spiritually. Kaninang umaga po, spiritual discipline na pag-usapan natin, di po ba? So we should have that kind of spiritual discipline sa ating mga buhay. Para wag po tayong madaya, because the world that we're living right now is getting pervert. Baka malapit na yung maging Sodom at Gomora, makasama po tayo. Sana po, isa tayo dun sa figuratively speaking na 10 tao. Malay niyo po, yung 10 tao na yun, 1,000,000. Sabi nung kasama ko sa trabaho, hala, darating daw yung malaking lindol dito po sa amin. Matagal na po yung prophetize na talagang lulubog ang isang city, yung ganyan. Talagang malaki. Malaking, ang tawag po dun dito ay Tokay Jishin. Darating daw po yun dito. Jishin is lindol, earthquake. Napakalaking earthquake daw dun na malulubog daw ang mga city. At last month po nakasulat yun sa report sa Brazilian newsletter na ilang milyon ang mawawala. So nag-aalala siya. Sabi niya, wow, halos kalahati na yata ng mundo, ng population ng mundo ang mawawala nito. Well, kung yan po ay magaganap, let's be prepared ang ating soul. Because that's the time that we leave our body. That means separation. The soul will separate to the body. So habang nandito pa po yung kaluluwa natin, nananahan pa sa katawan na ito, let's make every effort po. Gawin na po natin kung ano yung magagawa natin para sa Panginoon, para sa pamilya natin, at para sa mga tao sa paligid natin. And let's be filled with the Holy Spirit po palagi. Every day, when Jesus prayed, after he was baptized,
he prayed and the Spirit of the Lord came sa pamamagitan po ng dove. Ayan, ito hindi ba dove na mababan lipad. Ito talaga dove na bumaba. Ano po? Ito na yung Espiritu Santo. So if we really want to receive the Holy Spirit, let's pray every day. And let's be guided every day. Let's be filled. Katulad po ni Jesucristo, madaling araw gigising na siya, magpapapuspos na siya sa banal na Espiritu because he was human. And then, go na siya sa mission niya. Nagpi-preach, nagpapagaling. Ano po? Lahat ginagawa niya. Everyday po yun because he needs to be renewed kasi nilalabas niya ina-apply niya. Tayo po, kumusta po ba tayo? Are we doing the same thing? Tayo po ba ay nagliliwanag sa ating lugar, sa trabaho, kaibigan, kamag-anak? Nagliliwanag po ba tayo? Tayo po ba ay nagiging asin sa kanila? Tayo po ba ay nagiging blessing sa kanila? Tayo po ba ay nagiging encouragement? Or lumalapit ba sila sa atin para pag-pray mo ako? Or katulad po ng misyon ni Pastora Jolie na napakahirap na wala pa po akong alam na iba na nagmimisyon ng katulad ng ginagawa niya. Isa pa rin po na naalala ko na nagmimisyon si Ate Salvi. Pumupunta po siya sa iba't ibang bansa. Ano po, talaga nagmi-mission siya, hindi lang bansa, iba-ibang lugar, pumupunta siya. Hindi po pioneering hindi naman siya nag-i-start ng church doon. Pero pumupunta lang siya for the work of God. Kung saan sinabi ng Diyos, pumupunta siya. Wala siyang pera. Sasabi, God, wala akong pera. God, sabi sa kanya, anak, lalabas ka sa kulungan na to, 3:00, mamayang hapon. Tapos meron nga, may dumarating nga at may nagkukupkop, may nagpapakain. Imagine nyo po, wala kang pera, wala kang kakilala, pupunta ka sa isang lugar, Africa. Wow! Tapos, ganyan yung sitwasyon mo. Muntik ka ng, grabe po, ang dami niyang testimony sa atin. Ngayon, busy po siya. I thought darating siya ng January, nakausap ko po siya before. January dapat darating siya. Pupunta siya dito sa church. Hindi ko po alam kung ba't hindi natuloy or maaring napunta siya sa ibang lugar. Amen? Pero salamat po sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Nawa po patuloy niya tayong gamitin. Ano man ang misyon, ano man yung nangyayari sa paligid natin, nawa ang salita ng Diyos ay maging foundation ng ating pananampalataya. Hindi po tayo maapektuhan ng nakikita, naririnig, lalong-lalo na ng sitwasyon sa paligid natin. Ayan po, to God be all the glory. Nawa po ang mga signs ng pagiging woke, na ilan lang po ito sa nabanggit. Napakarami pa pong sign. Subalit, lumalalim ang gabi. And alam ko naman po na matatag na rin po tayo, Pero sabi nga po, if you think you're strong and firm, be careful that you do not fall. Sa Romans po yan, sa 1 Corinthians. Amen? So, hindi po, yung church na pinupuntahan natin, hindi po yan asosasyon na kapag nagpamiyembro ka, na hindi po ba? Kasi kailangan ng membership. Yun po, Hindi po yan isang pupunta ka dyan para mag-aral ka kung paano ka magiging mamuhay ng tama. Okay? Church was created by Jesus Christ to be a fellowship of redeemed people. Matthew chapter 16 verse 18. So tayo po, sabi po niya, itatayo ko dito ang aking simbahan. Siya po ang nagsabi noon sa Jesucristo. Buksan na rin po natin for the last verse, Matthew 16, chapter 16, verse 18. Matthew chapter 16, verse 18. Ayun po. So, hindi po ito isang asosasyon. Kung hindi, ano ang sabi niya kay Pedro? And I tell you, you are Peter. Hindi na po siya si Simon. Si Peter na siya. And on this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Ayan po, siya mismo ang nag-umpisang gumawa ng church. So, hindi ito basta asosasyon. Si Jesucristo mismo ang nag-umpisa ng church. Kung saan, sino po ang magagather doon? Kanyang mga disipulo. At tayo po ang nagpatuloy nito. So, doon nag-gather ang mga Kristiyano. Doon sila nananalangin. Doon sila nagtutulungan ng mga early Christians po, lahat pa nga ng mga ari-arian nila, binebenta at iniimbak doon, di po ba?
para po dun sa mga nangangailangan, may provide nila. So, that's a big lie. It's not an association. Be firm with your conviction that we are church. Tayo po ang miyembro ng church, hindi lang yung building. Hindi lang ito basta asosasyon. Alam ko po sa mga nagmo-monitoring, naitapik na po natin yan about church. So, alam ko po, solid na ang foundation natin. Ang paniniwala natin. Salamat kay Pastor Allen po, na nagtuturo sa amin. Maraming salamat. To God be the glory sa kanya. I-bless po nawa po siya ng Panginoon sa health at saka sa financial at saka sa time niya, sa pamilya at sa ministry. Grabe, busy po. Araw-araw, umaga, gabi, po. Pero salamat po at alam ko ang Diyos ang magbabalik sa kanya. Dahil marami siyang natutulungan kahit na Universal Church, we don't belong to His church, pero andun na lang ang kanyang puso na tumulong. Amen po. Kaya maraming salamat po dahil tayo po ay napapalago, napapatibay because of the Word of God. At lahat po yan ay para sa glory ni God, hindi po para sa atin. Amen po. We are just the beneficiaries. But we benefit ourselves by doing so. Amen. God bless everyone. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagsama sa akin sa atin sa bawat isa ngayong gabi po. Ayan, nawa po yung mga kapatiran natin na manonood later on sa mag-share about this. Kung meron po kayong one day, kaya nga po kami nagla-live para po halimbawa wala man sila dito, mapanood nilang muli o kaya naman personally, may send nila sa messenger o sa mail, para din sila po meron din karagdagang kaalaman at katibayan ng kanilang mga pananampalataya. Amen? Maraming salamat po. To God be all the glory. God bless everyone po. Ayan. Ipasa ko na po ang mikropono sa ating host. Maraming salamat po. Gising pa. Amen. Nakikinig po ako at maganda po ang topic ngayon. Katabi kong ginising ako. Nagising dahil alam ko po ito ay tunay na napaka-importante po sa atin na makarinig muli ng salita ng Diyos. Mga busy man tayo. Salamat po sa mensahe sa gabi ito. Si Janet. At ito ay magbigay sa amin ng aral. At yung magbigay sa amin ng paggising. Gisingin kami huli. Maaring nagagawa namin ng mga bagay na ibinigay mong binigay mong example. Hindi ko man po na mabilis po. Mabilis yung iyong pero alam ko po sa iba, nakapag-take note kayo. Pero ang ko lang po dito, yung yung progressive Kristiyano po. Progresibong Kristiyano. Ano nga po ba ang ugali niyo? Binagbigay po ng mga points si Sis Janet. Hindi ko po, sorry po kung may mga nakasunod po. Pero ang ko po dito is yung ang isip po ng Kristibong Kristiyano daw po ay ang tingin lang nila kay Jesus is a moral teacher. Tama po ba? Hindi ganun ang tingin nila sa ating Panginoong Jesus. Ito yung ngayon, mga millennial, mga bagong katwiran. Katwiran. Justification, ito yung katwiran ng mga iba. Pero, ang pinaka-point ko dito, para po tayo maligaw. Mahal tayong maligaw. Sa unang kasalanan po, di ba, na-distract sila Eva at Adam. Na-distract sila sa pamagitan ng kanilang mata. Nakita lang, ganda nung apple. Nagtukso sila doon. Doon po nag-umpisa, di po ba? Maaari tayong madisig ng ating mga mata. At madidisig tayo ng ating mga pinipigyan. Di ba nadisig sila? Mga distraction, marami nadisig sila. Di ba ng ahas, di ba? Sige, kainin mo na yan. Di ba? At nadisig sila. Di ba? At disig naman yung kasama ni Eva, si Adam, sa salita din, sa pag-akay ng kanyang kasama. Kaya
Kaya po tayo ngayon, tayo mga anak na Diyos, mga pinili ng Panginoon, mga follower and believer of Christ, di ba maaari tayo ma-deceive sa ating mga naririnig, mga nangyayari, mga chaos, mga ano po, pag hindi po tayo nakafocus, maaari po tayo ma-distract. Ano po, ating naririnig, sa ating binabasa, sa ating nakikita. Kaya ipinapakita po dito na focus. Jesus Christ. Focus. Sabi nga, ang maging foundation daw natin, isa lang po sa natanda ko po, isa din po. Isa ito, isa, hindi ko talaga ito lahat na ano, pero may iisa po. Meron po matatandaan tayo, magre-rema sa puso natin ang salitang ito, na ihahayag sa araw na ito. At ito po isa sa narinig ko sa gabing ito, ang maging foundation ng ating faith ay ang salita ng Diyos. Paano po? We need to read the Bible dahil yan po ang maging gabay natin. Ano po? Gabay, hindi lang po patungo sa salvation ng pangako ng Panginoon. Para tayo maging dalisay. Dahil ang nais ng Diyos maging dalisay ang ating puso. Diba? So, dalisay hangarin natin. Ang aking nais, likayin mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusang kapal na sa'yo'y nagmamahal. Pag ganun po ang ating adikain, ang ating nanaisip. Lord, lumikha ka ng malinis na puso sa atin. Ang doon yung desire natin na makilala pa siya more. Hindi tayo madidistract basta-basta ng mga nakikita natin. Kasi focus tayo sa salita ng Diyos po. Ang salita ng Diyos ay si Jesus Christ. Sabi nga sa 1 Joshua 1:8, ang nasabi niya, ito po ay ang kautusan. Ano po? Sabi nga ni Diyos, sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Kundi ito ay iyong paggulay-gulayin araw at gabi upang iyong masunod. Ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong mga lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Ano po? Amen. Meditate the word of God day and night upang huwag tayong madistract. Ano po? Ng tulong ng kaaway ng mga nakikita natin. Firm ang ating pananampalataya. Kapag tayo ay araw at gabi nag-meditate ng word of God. Ano may mga naririnig natin, ano may mabasa man tayo sa iba, hindi tayo madidistract. Maaaring mabibigyan agad tayo ng magkakaroon tayo ng vigilance. Magiging matalino na tayo. Sa karunungan ng Panginoon, may marinig man tayo, may mabasa man tayo. Hindi tayo matitinagay. Mananatili ang karunungan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo mga pinili. Kaya, sikapin po natin magbasa ng Biblia. Kung may mga gawain po, sikapin natin magkaroon tayo ng time para lagi tayong ang spiritual natin, napapakain natin. Kung ang physical natin, pinapakain natin para laging malakas. Ganun din po ang spiritual natin. Para dumating man po itong mga katulad ng ganito na mga sitwasyon, hindi tayo madaling maagaw. Stand firm pa rin po tayo sa ating ma-avoid. Yung, sabi nga dito, yung mga walang usapang walang kabuluhan, isa ito sa binigay ni Cristiano D. Yung 2 Timothy 2:16, nagdi-disrespect sa God's Word. Andun po yung usapang walang kabuluhan. Maiiwasan natin ito kapag tayo ay nakapokus sa salita ng Diyos. God created us as special, di ba? Kaya pananatilihin natin yung pagiging special natin bilang Panginoon, bilang anak ng Diyos. At ito ay mangyayari lang po tayo ay nakapokus sa salita ng Panginoon. Magmamanifest ito araw-araw sa atin. Hindi tayo ginagawang paaway. Bagkus, tayo ay palalaguin at tayo ay pagpapaimbang anak ng Diyos. Magliiwanag tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, in spite and despite nga, we are the light of the world. Because Jesus is the light of the world, John 8:12. At dahil tayo mga mananampalataya, nasa atin na si Kristo, kailangan si Kristo ang nakikita sa buhay natin. Yun po. Kaya tayo ay mga gising na
ginising na ang ating espiritu, malaya na tayo, at Amen. tayo ay hindi na alipin ng dating tayo. Kaya mapanatilihin po natin ang ating pagiging malaya. Amen. At tayo ay maging mapagmasid, upang hindi tayo maligaw. Amen po. Amen. Sige po, salamat po muli sa ating salita ng Panginoon. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Willing to serve God, willing to, na itong pag-a-attend po natin, ito po ay isang pagpapakita sa Panginoon na nananabik tayo, na makilala pa siya mo, at magkaroon pa ng deep relationship kay God. At magkaroon tayo sa magkakapatid, andun yung makilala pa natin ang bawat isa. At marinig natin, di po ba excited tayo? Andiyan naman, ano kayang bagong sasabihin ng Panginoon sa amin ngayon? Ano kaya ang ipapakita sa akin ngayon ng Panginoon? Gigisingin tayo kung saan tayo nangihina na. At sa bawat salita ng Diyos, hindi po nasasayang yan. Sa gabing ito na ipinahayag ngayon, tayong mga nagpagal, walang nasasayang po. Ito ay may kabuluhan sa atin at dadali natin, magagamit natin ito sa mga sitwasyon na kailangan natin sa araw-araw. Amen po, purihin po ang salita ng Diyos. Kung sino pong nais na magpahayag, bago po tayo mag-insight, testimony, reflection, at yung nais pong magbigay ng Amen po. Amen. Ayan. Ayan po. Hello po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Opo, napakagandang topic din po ito. Medyo maselan siya at hindi siya ganun. Kumbaga, in general, sa bawat cell group na papag-usapan yung ganitong kaselan na topic. Kasi, syempre, kumbaga, inaano natin binabalanse natin. Pero kasi nga sabi, di ba, kumbaga, hindi natin, kumbaga, kumbaga mamahalin natin kahit na nagkakasala na sila. Kundi alam mo yun, kung itatama mo, kahit masaktan sila. May English yun Hindi ko lang, natulog kasi ako, hindi ko alam yung English na yun Tawa ka lang kayo. Pero, yun nga, Pero alam niyo po, sa mga ganitong usapin, totoo po yan, napakaselan. And kapag ikaw ay wala kang, kumbaga, courage na ihayag yung ganitong topic, talagang, kumbaga ma-out of, ma-mental block ka. Kasi syempre, isipin mo, parang baka may masagasaan ako, baka may masabi ako na hindi ganito, ganyan. Pero sabi nga kailangan natin maihayag kung ano yung nararapat at mapapabuti yung mga kapwa natin. Kasi marami talaga, na gumagawa ng sarili nilang Bible, lalo na po sa LGBTQ, na talagang may sarili silang Bible, meron silang sariling doktrina at paniniwala kung saan talagang nilalaban nila kung ano yung beliefs nila. So kapag yung ganitong kumbaga community, talagang kuyog tayo, Kaya talaga masasabi natin isang kailangan courage, tapang, na maihayag natin what is yung katotohanan. And at the same time, talagang yes, kumbaga sa ganitong usapin naman, meron naman din tayong talaga nabubuksan yung kanilang mga paniniwala, and at the same time may impact, lalo na nagamit natin yung platform na i-live natin ito, So we claim na talagang yung message kanina is talagang makakapasok sa bawat spiritual, sa individual, lalo na sa mga unbelievers, may mga sariling paniniwala, Ito yung prayer natin na magising sila, sa katotohanan na ang kumbaga panggalingan ng kanilang paniniwala doon sa banal na aklat, Kaya talagang ang galing ni Lord kasi talagang ibinigay yung ganitong topic kay Sister Jeanette, kay Mimi Jeanette, na talagang maihayag yung ganitong kaselan na
na topic. And yun nga po, no, kaya sa atin naman po, no, huwag tayong kumbaga magpatinag, lalo na't alam natin kung ano yung katotohanan. And at the same time, panindigan natin, no, kumbaga manindigan tayo kung ano yung kailangan natin ihayag. No? Hindi para makipag-debate tayo, kundi kailangan ibigay natin sa kanila kung ano yung tamang pagkain sa spiritual nila. Kasi ngayon, soul pa lang sila kasi hindi pa sila nakakatanggap kay Jesus Christ. But once na sila ay nakatanggap na, doon pa lang talaga gagana yung kanilang spiritual na talagang mananampalataya sila. No? Kasi ano pa sila, patay pa sila sa pananampalataya. Kaya kailangan talaga makapag-serve tayo ng pagkain spiritual na galing sa Bible to serve doon sa mga unbelievers para yung kanilang patay na pananampalataya ay mabuhay at magkaroon sila ng kumbaga pag-asa po, at sila ay mapabilang po doon sa nakatanggap ng kaligtasan po. Ako meron akong testimony po. Wala naman tayong live. May live pa ba, Laimi? Meron pa po. Sige po. Okay lang naman kahit na ma-live po. Para sa pangkalahatan po ito. No? Amen. Actually, po, meron kasi akong, kumbaga, friends, kinambular. So, yung isa kong friends, pinasa niya sa akin yung caption ng friends namin. So, tatlo kami rito. Ako naman, binasa ko. So, syempre, hindi na tayo bagong Kristiyano na, kumbaga, sensitive. So, kumbaga, para sa akin, inano ko kagad na sa tulong ng Holy Spirit talagang inunawa ko. Kasi itong taong nagsasalita na to is hindi pa siya ganun kalalim sa salita ng Panginoong Diyos. Kasi ang caption niya is, kayo ng mga nag-church, mga nag-Bible study, mga piling banal-banalan, achuchu, mga ganyan. Mga kasalanan pa rin naman kayo. So alam niyo, reply ko sa kanya, ako, ang pagpa-Bible study at ang pag-attend natin sa church is kumbaga para kang nasa isang hospital. Kaya ka nagpunta sa hospital kasi may sakit ka. Same din po doon, no? Kaya ka nag-church, kaya ka nagpa-Bible study kasi may sakit ka, makasalanan tayo. So, yun yung dapat natin isa-isip. Kailangan natin ng manggagamot, magpapagaling at mag-aalis ng kasalanan natin, yung sakit natin. No po, yun yung isa sa sinabi ko sa kanya. And to be, natuwa naman po ako doon. Kasi talagang, yun nga po, na napa-amen naman siya sa part yun. Kasi dalawa sila kinausap ko, pero separate. Hindi ko sila And then doon naman, doon sa nagpasa sa akin, kako, ikaw na nagpa-Bible study, intindihin mo kung bakit nape-persecute ka. Kasi nakakikitaan ka na ng pagbabago na hindi na pumapabor sa kanya. No? So, nai-intimidate na ang ating kalaban. Kaya, mas maging mahaba yung pasensya mo. No? So, yun yung mga kapag sa paligid natin, nag-aabang sila na magkasala tayo, nag-aabang sila na ma-fall tayo, nag-aabang sila kung ano yung downfall natin No? Pero sa atin, hindi natin masasabi na perfectly magiging Christian tayo. No? Kaya nga, kailangan natin is nagpapagamot tayo, nagpapa-assess tayo. Kaya yun yung sinasabi ko doon sa bawat kaibigan ko na yun. Kaya ito yung community natin, sabi kong gano'n. Talagang makaharap tayo sa mga ganitong tao. Kaya kailangan, not in our emotion, kundi filled with the Holy Spirit. Tutugon tayo, sasagot tayo sa mga taong hindi pa gano'n kalalim ng kanilang beliefs, po, yung paniniwala. So, yun lang po. Thank you, Mami Jeanette. God bless po. Mimi Lily, thank you po. Ayan po. Salamat. To God be the glory po always. Amen. Thank you po, Mimi Rose, always. Ayan, ganda ng kanya. Ang insight na binigay ni Mimi Rose, karagdagan, po. Yes, Alaman tumpak. Po, totoo, Tumpak na kanina tumpak. nga, habang nagme-message Janet, totoo po yun. Kaya sabi ko, paano po, po talaga ito. Kasi respect sa iba, di ba? Talaga pong marami, yung maselang usapin. Kasi iba ang paniniwala talaga nila. Po, maraming may paniniwala sa book ng ating Panginoong Jesus sa Biblia po, at binibigyan nila ng sarili nilang understanding. At yun po ay talagang kapag nakakarinig tayo, nakakilala tayo, nakaka-encounter tayo ng taong ganun, pray for them. Kasi hindi ka talaga pa. Katulad na sinabi kanina si Janet, ang pananaw ng iba, ang Kristiyano do ay para lang sa may hirap na walang maasahan. Wow, po, hindi para sa salvation. Ito po, para sa mahihirap na wala na ibang maasahan. Kumbaga, talagang na. Parang lang po, sabi ko, wow,
Isa yan. Alam ko narinig ko din yan sa iba. Sabi, ako ay ligtas na. Kaya, kahit gumawa na ako ng may grace, naligtas ako. Kaya okay lang. Sana ako ulit. Paulit-ulit. Kasi meron nga naman sa Biblia, repent. Sa 1 John 1:9, di ba? Meron ko ganyan. Kaya, ando na lang yung understanding niya na pwede pang magkasala. Pero yung sinasadya kasalanan, hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Meron din paniniwala, narinig ko din po yan. Kaya iba't iba pong tao, sa salita ng Panginoon. At binibigyan dito ng katwiran. Ganyan po ang tao, yung mga progressive Christian. Kaya, ingatan po din natin. Huwag tayo din sa mga ganyang bagay na huwag tayong madaya. Basta focus na po talaga po tayo salita upang nakasulat i-guide tayo ng banal na Espiritu yung katotohanan ng Panginoon, the righteousness. Sa 2 Timothy 3:16, nakasulat po na ang salita ng Diyos ay talagang guided ng banal na Espiritu para sa katwiran ng Panginoon. I-guide tayo, tuturuan para para sa kalooban ng Panginoon. For God's will, hindi sa sarili natin. Itatama tayo sa karunungan niya. Sa yung mga na dati nating ginagawa, di po ba, itatama niya yun sa kalooban ng Panginoon at ito ang magagabay sa atin para naaayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya naaayon sa kagustuhan natin. Ito po ang salita ng Panginoon. Para dalhin tayo sa kaharian ng langit. Yun po, sa kaligtasan. Yun po yung the original plan of God is to makasama tayo sa kanyang kaharian. Maligtas tayo lahat. At kung ito ay ating paniniwalaan, mag-stand tayo sa ating faith, mananatili tayo sa kanya at mananatili tayo magpong. Sige po. And sino ba pong nais na magbigay naman? Salamat po, Mimi Rose. Amen. Salamat po sa iyo. Ayan po. Salamat, Ate Lily. Ito yung naalala ko lang, nag-share po ako ng verse sa Ephesians chapter 1 verse 1 to 5. Alam niyo po, maganda naman yung Ephesians chapter 2. Basahin po natin lahat. Later on po, basahin niyo na lang. Pero yung first 5 verses po, nakasaad po dito, you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Talaga daw po tayo ay mga patay spiritually because of the sins. Dahil sa ating mga kasalanan. Amen po. Kaya tayo po ay mga patay spiritual talaga. Kaya yung mga taong ganyan, they are just walking dead spiritually. Kaya talagang mahirap po. Hindi nila mauunawaan yung mga bagay na katulad na ito. Following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Tayo po yun dati, sons of disobedience tayo. At ang sinusunod natin ay ang kapangyarihan ng ng hangin daw. Ibig sabihin po, dito sa mundo, talaga naman pong si Taning talaga ang naghahari. So, once tayo ay alipin ng ni Taning, we are slave of Satan. Pero ngayon, tayo pinalaya na. Malaya na tayo. So, wala na siyang karapatan sa atin. It was paid already. Kaya sabi niya, ang mga tao daw na ito ay among whom we all once lived in the passions of our flesh. Ang mga sinusunod nila ay yung mga kagustuhan ng kanilang laman. I want revenge, I want justice, I want progress, di po ba? Kaya talagang carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Wow, children of wrath. Grabe naman to. Para pag binasa mo ang Biblia, ouch, sakit naman. So, dati pala, we are children of wrath. Parang, ano bang tawag natin yan sa mga bata na minsan, mga tinatakwil lang magulang, may mga sinasabi sila mga ganyan salita. Like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Amen po. Napakaganda ng Ephesians chapter 2.
pag nilay po natin ito, marami talaga tayong matutunan. Wow, isa pala akong children of wrath. I'm a child of wrath. Oh, ang sakit nun parang kulang na sa anak ka ng demonyo, no? Kaya, ang sakit mong isipin, pero yun ang katotohanan. And once we were all like that. But now, by the grace of the Lord Jesus Christ, we are set free. Amen po. Sis Jen, oo nga pala, may naalala ko kasi about sa mga nangyayari dito sa mundo. Di ba may mga chaos sa atin, sa Pinas, sa mga namumuno, at sa ibang bansa. Yung criticism, yung kapag may narinig ka dito, kada sa trabaho, may nagtatanto sa akin, si ganito, ang ating namumuno ay ganyan. Dapat si ganito ay ganyan. Yung bang kapag tayo ay ng Panginoon, yun talagang guided ng banal na espiritu at ang salita ng Diyos andito sa puso natin, naiwasan natin, tama, ganyan dapat, ganito. Naiwasan natin, nagiging matalino tayo sa ating mga pagtugon doon sa mga naririnig natin. Ano po? Kasi hindi natin alam yung situation. Di po ba? Naririnig natin na ito, ganyan ka, sama ka. Pero andun pa rin yung natin Lord, andun yan, di ba? Ang bilis ng pagtugon sa isip natin. Tutulungan tayo ng banal na espiritu na ingatan natin ang lalabas sa bibig natin bago na tayo maglamang. Ano po? Kasi God knows everything. Kung ano mang ginagawa ng mga namumuno at siya ang kikilos. Siya ang talagang magpapatupad ng lahat ng dapat doon sa mga taong mga sobrang maabuso. Ano po? Kaya lang, tayo mga nakakarinig, ingatan din po natin. Para ang ating puso minsan hindi natin alam na apekto na pala tayo, nakakapagsalita na tayo. Dahil yun yung naririnig natin na hindi maganda yung namumuno yun. Dahil ganito ba? Dapat si ganito. Yung po para yung pong bawat salita, magbibigay biyaya talaga. At maging maayos, yung sitwasyon na kung ano yung merong chaos sa diba, nangyayari sa atin sa Pinas. At ibang lugar pa po na nangyayari. Ako. Amen po. At siguro ako din po, ganyan din siguro. Hindi ko alam na po, nagiging progressive Christian na rin tayo. Hindi ko rin po alam po ano po yung mga nagawa ko at humingi po ako ng tawad. Progressive Christiano po ng Diyos. At ang bawat isa po sa atin. Hindi natin alam na minsan naging ganun pala tayo. Kaya, forgive us. Kaya sige po, bago po natin pagpatuloy, manalangin po tayo. At napakaganda ng topic na to, isang bold na isang pagpapakita talaga na may kailangan ipahayag ito na may tapang na guided ng banal na espiritu. Na magbukas sa atin, sa spiritual natin. Ano po? Spiritual discipline. It is fasting, sabi kanina. Isang part ito ng pagpapasting natin. Kaya disiplinahin natin natin ang spiritual para tayo ay lumago at maging maayos. Ating pamumuhay bilang mga Amen po. Pastor, simpong nais na Pastor Jolie po. Ay, nakabalik si Pastora Jolie. Salamat naman. Ayan. Jolie, okay. Ayan, baka po may nais ka pong idagdag, Pastora Jolie, at kung sino din po ang gustong mag-pray para hindi naman para yung benediction kay Pastora Jolie. Hindi po ba? Meron po bang Mimi Rose? Meron po bang Mimi Rose? Ano daw po yun? Ano pong gagawin ko? Hindi ko na. Pray, Magpipray po na po. Tapos si Pastora Jolie po ang benediction, kung pwede pa po si Pastora. Ay, sure. Sige po. Ayan. Ayan po, may binabasa kasi ako. Ayan, sige po. Amen. Hallelujah, Jesus. O Lord, tayo po ay manalangin mga kapatid, no po. Idulog din po natin ang mga kapatiran, no po, mga mga hindi pa natin nakikilala, mga kakilala man natin ito, mga patay pa sa pananampalataya na
kumbaga sana ma-encounter nila ang ating Panginoong Diyos, no po, pakinggan nila, no po, yung tinig, yung boses na tumatawag sa kanila, no po, yung pag-invite sa kanila. Amen. Hallelujah. Ama naming nasa langit, O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord, na talagang ikaw po ay pumagitna sa buhay ng bawat isa sa ganitong kaselan na topic. Panginoon, binigyan niyo po kami ng tapang, Panginoon, ng courage, Panginoon, ng iyong mensahero ngayong gabi, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, minsan pa pinatunayan mo, Panginoon, na talagang conqueror po talaga kami. Talagang kami po ay talagang nasa dugo mo, Panginoon, na talagang lahat ay kayang pagtagumpayan sapagkat, Lord, ikaw po ang mangunguna, Panginoon, at sasamahan niyo po kami, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala, Panginoon, sa napag-usapan po namin, O Lord. Alam po namin, Lord, ang mga bawat salita, Panginoon, ang bawat lumabas na tinig, Panginoon, na salita, Panginoon, ito po ay magbubunga, Panginoon, sa mga nakarinig at makakarinig, Panginoon, ng mensahe mo ngayong gabi, O Lord. Abutin niyo po, Lord, ang mga soul, Panginoon, na kailangan po namin na mahatira ng mga salita mo, Panginoon, na Lord, ang mga salitang ito, Lord, ay mamunga sa kanilang spirit, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon, upang sa ganun, Lord, makilala po nila ikaw, Lord, at mauhaw, magutom po sila, Panginoon, sa presensya mo, sa mga salita mo, Lord. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon, na talagang nagagamit mo, Panginoon, ng mga tinig namin, O Lord, sa mga wisdom, Panginoon, na isinishare niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, from Monday to Sunday, Panginoon, na sa mga salita mo, Panginoon, na iba't ibang mga platform, Panginoon, iba't ibang pag-aaral, Panginoon, pero Lord, ang pinagkukuhanan po namin ng iyong banal na salita, Panginoon, na talagang nagiging kalooban mo, Panginoon, na kami po ay lumago, Panginoon, spiritually, Panginoon. Maraming salamat po sa mga inspiration, Panginoon, sa mga wisdom, sa mga motivation, Panginoon, sa mga encouragement, Panginoon, na lagi niyo pong hinahangad na ma-claim po namin, Panginoon, upang sa ganun, Lord, kami po ay ma-equip, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Lord, na patuloy niyo po gamitin ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na wala pa sa iyong kawan, Panginoon, sa mga soul na katatagpuin po namin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na mapabilang sila sa sinasabi mo, na maging banal din po sila, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Mai-present din po namin sila, Panginoon, sa iyong harapan. Panginoon, na walang kapintasan, Panginoon, tulad din po ng hangarin ng gold na Apostol Pablo sa mga Gentiles, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa ganitong binibigay niyo po, Panginoon, sa mga puso namin, Panginoon, na i-desire namin, hangarin namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo rin po kami, Lord, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, na hindi po namin nagagampanan ng maayos, Panginoon, ng mga duty, Panginoon, at hindi rin po, Panginoon, namin lubusan, Panginoon, na talagang maabot, Panginoon, ng mga kapatiran namin, Lord. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan, sa mga kasalanan. At salamat, Panginoon, dahil talaga naman po, Lord, by your grace, Panginoon, ay talagang nare-receive po namin ang pagmamahal mo at pagtanggap at pag-unawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Lord. Maraming salamat po, O Lord, and even, Panginoon, sa mga kapatiran ko, Lord, sa mga loved ones nila, sa mga personal prayers po nila, sa mga battles po nila, Panginoon, Lord. Ito po'y tinataas po namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus Christ, O Lord, sa mga sakit, Panginoon. Lord, Lord, itinataas po namin ang mga sakit ng mga kapatiran namin, sa mga loved ones po namin, O Lord, na ikaw po ang magpadaloy ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, Lord. Ganon din po, Lord, sa mga bills, Panginoon, sa mga financial crisis, Panginoon, Lord, ito rin po ay ini-entrust din po namin sa iyo, O Lord, na ikaw po ang siyang mag-provide, Lord, sa pangangailangan ng bawat isa, O Lord. Alam po namin, Lord, bago pa po namin hilingin, Panginoon, idalangin, Lord, ito po yung pinagkakaloob na, Panginoon, sa mga anak mo na siyang mananampalataya at sumasampalataya sa iyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nanghihina, Panginoon, ano man ang rason na ito, Lord, ano man ang reason na ito, Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na manumbalik ang kanilang kalakasan na nauubos, Panginoon, Lord. Lalo na rin po, Lord, sa mga nagmi-ministeryo, sa mga nagmi-mission, Panginoon, sa nag-evangelize, Panginoon, hindi po madali, Lord, sa mga ginagawa po ng mga kapatiran ko, lalo po sa buhay ni Pastora Jolie, Lord. Tulungan niyo po siya, Lord, sa bawat katagumpayan, sa bawat, Lord, na mini-mission niya, Panginoon, Lord. Alam po namin, isa lang po, Panginoon, ang mabigyan, Panginoon, ng mga salita mo, tumanggap, Panginoon, Lord.
Ito po yung libo-libo, Panginoon, na anghel ang nagsasayahan, Amen. Panginoon, Hallelujah. Lord. Ganun din po, Lord, ang goal din po namin, Panginoon. Isang Gentiles lang, Lord. Isang unbelievers lang, Lord. Alam po namin, ito'y magbubunga ng kaligayahan, katuwaan sa iyong kaharian, Lord. Maraming salamat, Lord. Muli, Panginoon, kung na pong bahala, Panginoon, sa mga kapatiran namin na wala rito at hindi namin nakasama, patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan ng iyong pagpapala, Panginoon, yung favor, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, O Lord. At sa mga kapatiran po namin na nasa ibang bansa, Panginoon, na magsisimula pa lang ang kanilang araw, ingatan niyo po sila sa buong araw, O Lord. Kami naman po dito, Lord, ingatan niyo po sa aming pagtulog, Panginoon, at bukas, Panginoon, muli kami ay magsasama para sa pag-aaral ng iyong mga salita, O Lord. Kisingin mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Kapuspusan niyo po, Lord, ng iyong banal na espiritu ang buhay ng bawat isa. At ganun din po, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo na talagang naranasan namin ngayong gabi. Maraming salamat po. Ini-entrust po namin ito sa pangalan ng iyong anak. Ang lahat po ay magsabi, in Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Ayan po. Kung okay pa po si Pastora Jolie para sa benediction. Salamat po. Po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpupulit, nagpapasalamat. Nung kami pa'y wala pang ugnayan at relasyon sa iyo, marami kaming sinayang na panahon. Pero ngayon, Panginoon Diyos, patuloy mo kaming binibigyan ng karunungan sapagkat alam namin, hindi nasasayang at hindi nawawala ng kabuluhan ang bawat pagpapagal na ginagawa namin para sa iyo. Kaya salamat po muli, Panginoon. Pagpalaki po ang buhay pa ng bawat isa. Minsan pa amin pong tinatanggap ang iyong basbasan, yung bendisyon at yung proteksyon ang siyang muling sa amin ngayon at kailan-kailan pa man sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Salamat po. Amen. Maraming salamat po, Pastora. Nakabalik na bendisyonan tayo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Una na po. Opo. Salamat po. Gabayan ka po ng Panginoon sa inyong mga misyon bukas ng maaga. Amen. God bless everyone po. Sa mga nanonood po, kay Ansel Reyna Astilla po, kay Lila Vindivel, mga bago po, hindi ko mga kilala. Pero salamat po sa nag-share at sa mga nakakakilala sa kanila, maraming salamat po. I-text nyo po sila, abutin nyo po ang presensya nila, Jack, meron pong nakakakilala sa kanila, isa sa inyo. Hindi ko man po sila kakilala. Isa sila sa mga na-share nyo po. Kung nag-forward po kayo o nag-post, na-repost nyo ito, maaaring isa po sila sa inyong sa friend list nyo. Ayan po. Paki-send nyo po sila ng mail para mag-continue po ang kanilang relasyon sa Panginoon o kung anumang ugnayan ang nais ng Diyos na gawin sa kanila sa inyo. Lilia Vendibel po at Ansel Reyna Astilla. Ayan, si Ate May, si Sis Karen naka-join dito na pa rin po Ayan, maraming salamat. Ayan, kita po tayo muli from Monday to Saturday po. Meron kaming morning devo from 6 o'clock in the morning dito po sa Japan, 5 o'clock in the Philippines in the morning, and 5 o'clock in the evening po, afternoon sa Amerika at sa Canada. Sa Hong Kong po, alas 5 din ng umaga. Amen po. Same time ng Pilipinas. Ayan po. To God be all the glory. Maraming salamat po sa panunood. At kita-kits po tayo sa sa ating morning devo. At bago po makalimutan, meron din po pala tayong from Monday to Saturday. Sa gabi din po, meron din tayong pag-aaral. So let's equip ourselves and let's grow together. Let's study together sa sa mga Bible study, life group, cell group po na nagaganap umaga at gabi. Ayan po, just PM lang po kayo sa amin, sa mga manunood pa, and certainly po we will reply you back. Ayan po, iba po kasi ang grupo nun, bawat grupo po. So, ayan po, we are inviting you to join. Amen. God bless po. To God be the glory.